Hindi mga kuya, bakit po kayo may desire or parang heart na magbigay ng payo? Libre nga eh. Parang, bakit kayo nag-e-effort? Parang, bakit yung ginagawa niyo? Ewan ko nga po. Palang araw muli para sa ating lahat at gayon din sa lahat ng mga taga-subaybay ng Payong Kapatid. Pabako lang makalimutan. Huwag naman ninyong kalimutang mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe, di ba? At ipagkalat naman natin po sa maraming tao at sa mga kaibigan natin na kung meron silang mga tanong o mga hinahanap na payo, andito po ang Payong Kapatid para handa at handa kaming tumulong po sa inyo. So, hindi ko masasabing kami po lang ang tamang payo, ngunit at least magagamit nyo po itong aming mga payo na isa sa mga factors na pwede nyong i-consider bago ninyo gawin ang mga aksyon na ginagawa ninyo. Opo, amen. At mga kuya, di ba may bago tayo? Meron tayong NGL. Ano po ba yung NGL? Hindi po NGO yun ha, NGL. Yung NGO, ano po siya? It's an app kung saan pwede po kayong mag-send ng question anonymously. Ayan, hindi po natin malalaman. Pero ang good news po dito mga kuya, ang Payong Kapatid, merong NGL at Payong Kapatid. Baka pwede po kayo mag-install and then you can send your questions. Oo, para hindi kung nahihiya kayo magpakilala. Any questions na pwede nyong, na-feel nyo kailangan nyo ng tulong or sagot, yan, nandun kami. So, sige lang ho, padala lang ho kayo. Parang, gagawin namin lahat ng kaya namin magagawa at yung makakayanan namin na makatulong para ho sa inyo at siyempre sa kalwalatian ng ating Panginoon Diyos. Amen. Pero mga kapatid, may tatanong ako para sa inyo, itatanong ko para sa mga kuya. Mga kuya, bago ko po itanong yung talagang topic natin. May main pa. Parang boxing to. Ano muna pa tayo? Appetizer. Main. Hindi mga kuya, bakit po kayo may desire or parang heart na magbigay ng payo? Libre nga eh. Parang, bakit kayo nag-e-effort? Parang, bakit yung ginagawa niyo? Ewan ko nga po. Grabe. bakit mo kayo nagbibigay ng payo sa Payong Kapatid? Feeling namin, kasi parang hinanda na kami ng Diyos sa mga ganitong klaseng mga gawain. Hindi lang naman dito eh. Marami lumalapit sa amin. Lalo na kay Kuya Bong. Humihingi ng payo. Yan. Hindi lang payo, kuminsan pera. Wala ako na. Hindi, pero yun, humihingi ng payo. Kasi maraming may mga, hindi naman suliranin, pero may mga gusto silang maliwanagan sa mga bagay-bagay. Tsaka ang ganda na, ang Bible, tinutusan tayong magmahal sa bawat isa. Love one another. Diba? As Christ loved us. And yung ating mga experiences, yung mga problema natin is common to man. Diba? And kaya sabi niya, yung comfort na natanggap mo, yun din ang maaaring maibigay mo sa iba. Di ba? Although may konting kanya-kanyang uniqueness yung mga problema, pero may common denominator eh. So, and yung natagpuan naming buhay mula sa Panginoon Diyos, nakita namin yung wisdom coming from Him. Amen. Kaya tama yung sabi ng Bible, I am wiser than my teacher because I meditate on your law. Wow. Kaya minsan yung natutunan naming talino mula sa Diyos, gusto namin ipasa rin sa iba kung nangangailangan. At kung sakali naman, hindi naman accurate yung aming nasabing payo, at least factor lang naman yun eh. Kasi di ba sabi naman, in many counselors, there's safety. So hindi naman namin parang inaangkin na we have the absolute answer. But we are trying our best na maibigay sa inyo yung biblical principles na natutunan namin na makatulong sa buhay ng bawat isa. Kasi ang tawag sa atin ng Diyos, ang utos ng Lord is carry one another's burden and fulfill the law of Christ. So, it's one way of carrying your burdens too. Na baka sakali yung problema nyo, meron kaming karanasan o kaalaman na makakatulong sa inyo. Saka feeling namin hindi lang kami nakaka-bless na iba, kundi may mga times na nabibless kami. Kung minsan, ako ewan ko si Kuya Bong, iba ang iba ang level niya. Wow. Pero ako, kung minsan nagpapaya ko, tapos after a while, sabi ko, nasabi ko yun. Ganun. Galing, Ang galing ni Lord. Ang galing ni Lord. Yes. So natututo rin kami doon sa mga,
Pero ito po mga kuya, sigurado, natututo ko sa inyo talaga. Ang dami ko natutunan. Even though pag-share ng gospel, dito ko po natutunan sa payo. Kapatid, praise God. Praise God. Ako, sa totoo lang, si Kuya Erwin, napaka-humble nito. Sa kanya naman ako lagi nagpapamigin ng payo. Talaga ho. Pag kailangan ako, sa kanya naman ako malapit. Mas marami ako natututunan sa kanya. Wow, talaga naman. Yan ang ating mga kuya, napaka-humble, di ba? So mga kuya, dahil humble kayo, Kunyari, wait lang. Humble kasi, mga kuya, alam ko, pag wala kayong Holy Spirit, mahirap maging humble. Pag walang Holy Spirit, hambog, di ba? Yes. Hambog. Alam niyo po yung hambog? Yes. Hamburg sa Germany yan. Hamburg. Sandwich. Oo nga. Hamburger. Pero speaking of Holy Spirit, mga kuya, may utang ho kayo sa akin, ha? Oo nga. Hindi, joke lang. Hindi kasi yung last time, di ba? Ano naman, forgives naman, di ba? Forgives. Installment. Kasi mga kapatid, naalala nyo, pinag-discuss ho natin yung Holy Spirit. Di ba? Medyo nakakabitin po. Hinga naman ho natin ng, syempre, continuation sa ating mga kuya. So mga kuya, gusto ko po talagang makilala ang Holy Spirit. And syempre, ano po ba yung mga characteristics or attributes ng Holy Spirit? Ayan. Naku, yan. Sige, umpisa mo na. Okay. Alam nyo, katulad nung napag-usapan natin nung nakaraan, di ba? He's part of the Trinity. Di ba? So, yung Trinity meron silang, same substance yan na hindi mo pwedeng magkakaiba. So, ang Holy Spirit is fully God. Co-equal, co-eternal with the Father and the Son. Yan ang maliwanag sa atin. Kaya ulitin ko lang, sabi sa Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ulitin ka, isang pangalan lang, the name. Pero tatlo sa the Father, the Son, and the Holy Spirit. Just to show us that they are co-eternal and co-equal with the Father and the Son. Okay? So ano po yung name ni Holy Spirit? The Holy Spirit. Holy Spirit. The Holy Spirit. Yun ang tawag sa kanya. The Holy Spirit. Hindi Jesus. The Spirit of The Holy Christ. Spirit. Spirit of God. Kaya, Talagang entirely different but the same. Yeah, kaya Spirit of God, Spirit of Christ, na interchangeably nagagamit. Di ba? And gusto ko yung verse ni Kuya Erwin, Isaiah 48. Isaiah 48:16. Kasi hindi lang naman sa Great Commission binabanggit ng Father, Son, Holy Spirit. Marami. May iba pang New Testament verses. At saka sa Old Testament, Isaiah 48:16, ang nagsasabi nito, pag titignan mo yung buong talata, yung I am the first and the last, sabi niya. I am the first and the last. Pagdating sa verse 16, sabi diyan, and the Father sent me by His Spirit. Parang gano'n. So, tatlo yung binabanggit doon. Sa Old Testament ito. Old Testament. So, binabanggit din yung tatlong persona ng Diyos. Kaya amazing yan eh. Tapos ito, since ang Holy Spirit kasama natin, ang gandang maintindihan mo yung attribute niya. Aside from He is divine, may talino siya eh. May intellect. Kaya kasabi ng Bible, diba? Yung Holy Spirit kasi, He possesses knowledge and understanding. No? Ano sabi sa 2 Corinthians 2:10? These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. So kung gusto ko maintindihan yung si God, the Father, I need the Holy Spirit's help. Yes, nasa of iyo na course. si Holy Spirit eh. Ayun nga, nasa akin na po yung... Siya magbibigay ng kalunuwagan. Kaya alam niyo to, di ba bago tayo naging Kristo, ako sa totoo lang, nung una ako nagbasa ng Bible, hindi ko maintindihan eh. Lalo yung maliit na yun, yung kulay blue. Ay, oo. Gideon's Kaya Bible. sabi nga, Abraham bigat Isaac, Isaac bigat Jacob, Jacob bigat Judas. Sabi ko, bigat na ba nito? Yun na lang bigat. Oo, tinapon ko talaga eh. Hindi ko naintindihan. Oo, inaano ko sa hindi ko na maintindihan. But surprisingly, when I came to know Jesus, yun talaga na-realize ko na I need Him. Parang biglang na-enjoy kong basahin yung Bible. Parang natapos ko yung wala pang 2 araw, 1 oras. Natapos ko yung buong Romans.
parang tuwan-tuwa ako. Sabi ko, ganda nito. Kaya minsan, parang hinamon ako susuntukan sa school eh. Ang nasagot ko vengeance is not mine, saith the Lord. Parang, wow. Parang yun na lang, gulat ako. Mapagmura din ako kasi Marikenyo ako eh. For some reason, yung time na yun, walang murang lumabas. Ang lumabas sa akin yung talata ng Bible. Ang galing. Wala siyang ginawa. Tinapon na lang yung Biblia niya. Yung una. Pero nung may Holy Spirit na, parang sobrang enjoy ko na yung word. Ako may tanong ako. Sorry mga kapatid, wait lang. Hindi kasi di ba when we pray in the name of Jesus Christ, Amen. Bakit ba hindi in the name of the Holy Spirit or in the name of the Father? Parang lumaki po ako na, yun po yung tinuro sa akin na when you pray in the name of Jesus Christ, in Jesus' name, di ba? May kanta pa in Jesus' name, di ba? Bakit po in Jesus' name, not in Holy Spirit's name, in the Father's name? Kasi nga, unang-una, sabi na nabasa ni Kuya Bong nung nakaraang episode, isang role ng Holy Spirit is to glorify Jesus Christ. Siya lang. Hindi niya gino-glorify yung sarili niya, actually. Si Jesus Christ lang. All that the Father gives me is mine, and the Holy Spirit takes of what is mine and glorifies me. So, ang center dyan, si Jesus Christ. Yes. Pangalawa, Holy Spirit kasi ang nananahan sa atin. So, sabi sa Biblia din, the Spirit helps us in our groanings. Ganyan. Siya ang tumutulong sa atin na magdasal. Kung hindi natin alam kung ano sasabihin sa Kanya, na sa Diyos, na napapaisip tayo, si Holy Spirit ang tutulong sa atin. Yung sinasabi niyo po ba, yung parang may tempo kasi na umiiyak lang ako, pero feeling ko, nung pagkaiyak ko, naintindihan niya ako. Naintindihan yun. Oh. Umiyak lang ako, pero feeling ko na nasabi ko lahat kay God yung gusto kong sabihin at naintindihan niya ako. Yung po ba yun? Tapos yung kaaway mo nun, wala na yan. hindi yun ang iniyakan mo. Hindi kasi di ba yung naalala niyo sa Romans chapter 8, we don't know how to pray. We don't know how to pray. But the Spirit intercedes for us with groanings, with deep groanings, di ba? Parang minsan yung wala kang words na masasabi, pero parang just, nag-groan ka lang. Minsan, Holy Spirit at work yun na parang, parang nag-uusap kayo lang ng Panginoon Diyos without even you knowing about it. And doon maintindihan na, nag-i-intercede siya for us. Yun po pala yung interceding. Ngayon, yung tinatanong mo na, kunyari, bakit in the name of Jesus? Kasi si Jesus mismo nagsabi Sabi niya, ask the Father in my name. Ay, oo nga. And they will give it to you. Kasi ang idea noon, we come to God, the Father, na in the standing of Jesus, not in our standing. Apo. Hindi tayo naglumapit na Lord kasi ginawa ko to. Sa totoo lang, wala tayong nagawa talagang kalugod-lugod sa Diyos kundi dahil kay Jesus Si Jesus yung So, kaya naman, in the power of the Holy Spirit, we come to God in prayer. Kasi we do not know how to pray. Yes. And the Holy Spirit will help us, will intercede for us. So, God is saying, you pray in the power of the Holy Spirit, or by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, to the Father. Diba? Pray to the Father. So, parang kumbaga, itong Trinity, bagamat they are three in one or they have also functions na talagang specifically for each one of them. No? They work together, but they have different functions. No, crucial yun Yun. So kaya sa prayer, si God, the Father, kausap mo in the name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. So, may function. Kunyari, sabi ni Jesus sa John chapter 5, all judgment has been given to me by my Father. My Father himself will not judge, but I will be the judge. Diba? Kasi, kaya may function Oo, may function. Kunyari, sabi ni Jesus na, I do not know, even the Son of Man does not know when He will be coming back. Now, talaga bang hindi niya alam? Hindi niya alam in a sense na ang idea nun, kasi ang picture nung sinabi niya yon, wedding Ang ibig sabihin, karapatan lang ng tatay to announce when the groom will get the bride. Okay? So, alam din niya kung kailan. Kasi bakit? Kasi he was describing
the events na mangyayari before He comes. So parang paano niya malalaman yung mga event na mangyayari kung hindi niya alam kung kailan? So more or less, alam, ito yung kaya lang, it was not His right to declare when He will be coming, only the Father. Kasi yun ang karapatan, kumbaga yun ang function ng bilang tatay. Siya magsasabi kung kailan babalik si Jesus. May tanong po ako mga kuya. Kasi po, di ba, kasi po parang yung boundaries, I love that word kasi lumaki po ako na parang hindi ko masyadong naintindihan yung boundaries. Kaya parang I tend to please people and then parang lugi, di ba? So, nung natutunan ko mag-set ng boundaries, parang mas naging maayos yung buhay ko. Tama bang isipin mga kuya na even sila, just na ang God the Father, Son, Holy Spirit, one God, but they know their boundaries. May kasi parang you were talking about functions. They know their function. Parang ito yung function, ito lang yung gagawin niya. Kasi they akaswa naman eh. Self-limiting sila. By agreement, ito ang gagawin ko. Ikaw ang, kunyari, by agreement, si Holy Spirit ang mag-i-indwell sa atin. By agreement, si Jesus Christ ang mamamatay. Hindi naman ang Ama, hindi naman ang Holy Spirit. So, meron silang yun? Parang role, no? Role, yung... May kanya-kanyang purpose po ba? May kanya-kanyang gawain. Gawain. And they're not like overstepping the other... Hindi na nakaplano na lahat yan from the beginning. Kaset sila talaga. Honestly, hindi natin kayang gagapin lahat. No? Kasi yung brain natin is too limited for an infinite God. Di ba? Infinite, lang tayo. We're just trying to figure out from the revealed Word of God kung ano yung nakikita natin. No? Yes. Ngayon, bakit importante nga yung attributes na yun? Kasi at least we know and confident na the very Holy Spirit working in us is divine. So He will not parang tell us to do something na hindi glorifying sa kanila. Okay? Hindi glorifying sa Diyos, hindi glorifying kay Jesus. Pangalawa, matalinong Holy Spirit. And since sa kasama natin, imagine kung tayo yung physical manifestation, kasi nga yung Holy Spirit is in us, pwede yung work na yon can also affect the way we think. Alam po lahat ng Holy Spirit po, di ba? Kasi, God nga eh. Parang yung naiisip niya, yung isip natin, kaya niyang ayusin. Galing. Kaya niyang, di ba? Parang kaya nga sabi niya, He makes the simple wise. Sabi na nga Ano ba ibig sabihin ng simple? Kasi simple, ibig sabihin simpleng tao. What do you mean by simple, mga kuya? Yung gamit ng simple do sa passage ng Psalm 19, parang yung mga ordinaryong tao, they can make them wise. Parang ginawa niya kay Solomon. Ordinaryo lang naman Solomon, kapareho lang siya ng mga kapatid niya eh. Pero when the Lord granted him wisdom, he was the wisest at that time, no? He was the wisest among all men. So ibig sabihin mo, kuya, may panahon na si Solomon hindi siya ganun katalino. Biglang naging matalino na gano'n. Just like any other person, si Solomon. Kasi binigyan siya. Yung wisdom niya galing sa Diyos. Sa Diyos, Amazing, grabe po. Parang hindi naman yung paggising niya, biglang, wow, full of wisdom. Hindi naman gano'n. Kasi kung titingnan mo rin, when God granted him wisdom by the Spirit, ang sabi sa Ecclesiastes, he was searching. No? He searched for wisdom. So kaya sinasabi niya, search wisdom like searching for gold. So more or less, nakikita mo na-inspire siya to get to know more. Wow. Di ba? To understand better yung mga buhay. And Diyos ang nagbigay ng ganun. So, tama po ba na si Solomon, in his wisdom, he has the Holy Spirit in him? Noong araw kasi, ang banal na spirito, hindi naman tulad yan ngayon na the Spirit dwells in us. Noong araw, the Spirit stays beside yung person anointed by God. Kaya nga ang prayer ni David, do not take your Holy Spirit from me. Yan. Kasi natatanggal yan, nawawala. Tulad ni kay Samson, nung tinanggal si Holy Spirit sa kanya, nawala yung lakas niya. Although wala sa kanyang buhok. Wala sa buhok niya. Pero nasa banal na spirito yun. Wow. Yun. Pero ngayon, when He dwells in us, permanent na yun. Okay po. Thank you po.
Ayun. So, hindi, kaya ay importante yung mga sa tinatanong mo kasi Thank you po. para alam mo rin in your life what to expect and parang alam mo yung anong kayang gawin ng Diyos para sa atin. Ito pa maganda, ang Holy Spirit, ano din yan kumbaga, alam mong divine siya. Kasi yung sa Acts chapter 5, nalala mo yung sabi ni Peter kay Ananias, sabi niya, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? Sabi niya, you have not lied to man, but to God. O, di ba? Yung Holy Spirit, ina-address siya as God. Di ba? So, importante yon. At meron din siyang will. So, pwede ka talagang pwede kang lumapit talaga sa Kanya. Kaya sabi niya rito, sabi sa Bible, sa 1 Corinthians 12:11, all these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually as He wills. Di ba? As He wills. Talagang meron din siyang yung parang kagustuhan, no? Meron din siyang kagustuhan. Oo. Kaya importante na, ganito pala mag-work ang Holy Spirit. Talagang, at may feelings, May feelings mong Holy Spirit. Kasi sabi ng Lord, do not grieve the Holy Spirit. Na-hurt po siya. Na-hurt siya. Kaya Pag nagkakasala tayo. Kaya person We can hurt the Holy Spirit. Tayo po. Oo. Ang lakas naman ho ng loob natin. Oo nga, ang lakas ng loob mo eh. Sabi ko lang. Kuya naman. Pati ako. Pero may only times nga ganun. Hurt ko siya. Kaya sabi nga, di ba? Kaya sabi Sorry nga, do po. not grieve the Holy Spirit. Kaya importante yun na, ano ba nakaka-grieve sa Holy Spirit? Like bitterness, yung mga ganyan. Di ba? Yung, tsaka yung gift, di ba? Yung parang kine-quench mo yung practice ng gift. Kasi siya nagbibigay ng gifts sa atin, spiritual gifts eh. Kaya tawag doon spiritual gifts eh. Di ba? Yung mga abilities na alam mo, galing lang talaga to sa Diyos to edify the body. Can you give me po an example mo, Kuya? How can I quench yung gift? Yung power ng Holy Spirit. Power of the Holy Spirit, yung pertaining to our gifts. Paano po yun? Paano ka ba? Hindi. Sabi ako naman, babasa ko lang sa sinabi sa Thessalonians, sa 1 Thessalonians. Tinan mo, 1 Thessalonians chapter 5. Kuya Erwin, kayo na nga po Sige. Kung naalala nyo. First Thessalonians. Holy Spirit. Oo, kasi doon nakalagay yun eh. Nakalagay yun doon eh. Sabi niya verse 19, do not quench the Spirit. Paano ba daw yun? Do not despise prophetic utterances, but examine everything carefully. So ano yung prophetic utterances? Kasi by the Spirit of God, minsan nagbibigay siya ng messages of God na you need to tell the body. Ngayon, pero tayo naman as recipient, iti-test din natin. Kasi baka mamaya, hindi naman galing sa Espiritu yung sinasabi. Baka ibang sanib. Bayan. Pero ang ganda lang nun, at least we can check kasi we also have the Holy Spirit. Yes. Parang ganon. Kaya sabi niya, kung hindi man, hold fast to which is good and abstain from every form of evil. Ayun siya. So, nakikwent sa atin yung Holy Spirit when may message, hindi mo ginagawa yung pinagagawa niya. Correct. Kung naging maliwanag na sa'yo, galing talaga sa Diyos, may pinapagawa sa'yo, at hindi mo ginagawa, hindi ka naniniwala. So ano po pwede mangyari sa inyo pag hindi po ginawa yung pinapagawa niyo sa inyo? May lahat ng mga action at saka words. May consequence yan eh. So, may kabayaran yan. May kabayaran. Diyan po ako takot. Pag sinuway mo ang salita ng Diyos. Kaya naman siya nagbibigay ng command para sa ating protection. Kasi mahal na tayo eh. Kung sinuway natin yun, tayo rin ang mapapahamak. Thank you po. Wow. Yun. Thank you po, Kuya. So, yun po pala yung Holy Spirit. Yun ang Holy Spirit. Yan, si Holy Spirit, kasama, mapapansin mo yan, magkakasama sila parati ng ama at ng anak. At very prominent yan, lalo na sa mga major events sa Bible. Kunyari, sa creation, andun si Father, siyang nagplano ng lahat, andun si Jesus Christ, siya ang creator eh. Si Jesus Christ. Di ba, yun ang binanggit natin ng isang kwan. Tapos sa Holy Spirit siya ang nag-animate, nagbigay buhay ng mga creation ng God. Kasi sabi, and the Lord God breathed on man, and man became a living soul.
So, Ay, akala ko po yung God the Father also is the creator. Ibig sabihin si Jesus Christ yung creator. si Jesus Christ yung creator. Tapos si God the Father, siya po yung nagplan? Oo, siya Tama nag-plan, po ba? tapos si Holy Spirit ang nagbigay ng animation, kaya kumikilos yung mga buhay na... Na-amaze po ako. Oo. Grabe. Kaya si Jesus Christ, isa yun. Sa John, mababasa mo, Jesus Christ breathed on His disciples. Ibig sabihin tayo, kasi kinasihan tayo ng Diyos, meron tayong power. Ganon din yung all scripture is God-breathed. Sa lahat ng mga hiningahan ng Diyos na may spirito, buhay yan. Wow. Pati yung salita ng Diyos, buhay. Wow. Yes. Tsaka, yung, di ba, yung sasabi natin, yung growth natin spiritually, parang how can we change, how can we become, how can we experience transformation. Isipin mo, the Holy Spirit is in us. Ang isa sa mga attributes niya, sanctifier. Sanctifier. Kaya tinama sa 2 Thessalonians 2:13. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Kaya kasi ang Holy Spirit, sanctifier Paano po kayo sasanctify ng Holy Spirit? Through the Word, yan, through the power, through His own power, mga ganyan. Papaguhin ka niya, magiging holy ka, ganyan. Si-separate niya, magiging ibang-iba ka na sa mga ibang Yes. tao. Yung pala yun ang work ng Holy Spirit. Kaya kahit sa Old Testament, bagamat ang Holy Spirit no sa Old Testament limited sa mga kings, sa service, sa prophets, sa priests, di ba? Tayo, yun ang tinawagan natin, Lord. We are the royal priesthood. Di ba? We are part of the body of Christ. Pag-isipan mo. Yun, parang role na yun, parang kasama na tayo dun no? Oo. Parang binigay sa atin. Kaya naman, we need that power that at work in us. Kaya yun isa sa mga distinguishing factors kung bakit alam mong Christian ka Kaya nga naman, tayo mismo, sarap kasi yun na nag-guide sa atin. Kasi sabi ng Bible, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Di ba? Nalilito ka ba? Lapit ka kasi Holy Spirit is at work to guide us into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Grabe siya pa yung magtuturo sa'yo. Ito yung mga mangyayari. Parang siya pa yung mag-warn sa'yo, siya yung mag-prepare sa'yo. Ang sarap ata na maintindihan mo, ito pala yung ginagawa ng Holy Spirit sa akin. Di ba? Yun. So, Ayan. dami na. Opo, pero mga kuya, humahanap lang ako ng buwelo kasi talaga ina-absorb ko lahat ng mga sinasabi niyo. Pero mga kapatid, alam ko pong napakaganda ng ating kwentuhan. Pero mga kapatid, ito na ako kasi yung portion na kailangan natin hingin ang words of encouragement ng ating mga kuya. So mga kuya, ito naman po ang tanong ko. Sige, huling tanong niyan. Words of encouragement. Mga kuya, ano po yung nagawa ng Holy Spirit sa buhay ninyo? Like in your Christian walk, how did you see the power of the Holy Spirit in your life? Sorry po, medyo personal po, pero words of encouragement na po ito. Magandang tanong yan. Next question. Mga kapatid! Ayan. Yung Para Holy Spirit ma-encourage sila, mga kuya, sa buhay niyo. Yan. Kasi nga, it is, yung men of God, sabi sa Bible, were carried by the Holy Spirit. Sila ang nagsulat ng salita ng Diyos. So, ang isa sa mga masasabi ko mga ginawa ng Holy Spirit sa akin is through His Word. The Word of God. Yan. Binigyan niya ako ng sufficient na karunungan para maintindihan ko yung mga iba. Hindi ko pa naiintindihan lahat, pero yung naiintindihan ko, binigyan din niya ako ng lakas para maisabuhay ang mga ito. Yan. At unti-unti sa mga ganung paraan, nababago niya ako. Yan. Kasi hindi naman ako ganito nung araw . No, mas mabait ako nung araw.
Sabi naman, ako yung Holy Spirit na mas mabait ngayon. Oo, sanctified na ako. Yes. Sanctified na ako. Praise the Lord. Thank you, Kuya Mo. Hindi, opo, katulad ng tinabi ni Tosca, ano bang naging pakinabang ko sa Holy Spirit? Sa totoo lang, ang dami po. Una-una, parang it confirms, it assures me of my salvation. Kasi the Spirit testifies to my spirit that I'm a child of God. There are moments na kini-question ko, Lord, talaga bang kabahagi ako sa inyo? And the Spirit will testify. And sabi niya, ano ka ba? He would remind me of the Word of God. He would remind me of the truth kasi He is the Spirit of truth. Thus, He would remind me of what Jesus Christ did on the cross for me. So, doon ako na-encourage. When I'm down, I knew also that the Holy Spirit intercedes for me. Kasi di ko alam minsan pagpipray ko. Di ko alam nang sasabihin ko. Ang dami rin. Wadante sa problema. Ang dami natin. And somehow, bigla ka lang magpipray ka, then you sense that iyak ka ng iyak. And biglang nawala na yung pinaka-issue mo. Parang for some reason, bigla ka nagkaroon ka ng confidence na sinagutan ng Diyos yung panalangin mo. Yung ganun. So, the Lord is really at work and He lived out sa iyo kung sino siya. And siya yung nagbigay ng joy. Siya yung nagbigay ng guidance sa iyo sa mga decision making. And praise God, ang Holy Spirit, hindi lang nagbigay din ng spiritual gifts. And alam nyo, kung kilala nyo ako, hindi ako pala salitang tao. Hindi ako marunong tawag. Sabi nga, kinahiya ako noon ng tatay ko na magsasalita. Hindi ko mamasisisi, tatay ko magaling siya magsalita. Pero, praise God, by the Holy Spirit. Kaya nga nung una ako nakita ng nanay ko when she was still alive, and siyempre kasama na siya ni Lord ngayon. Pero nung first time niya ako marinig na magsalita, nakatunga nga siya na matagal. And sabi niya, ikaw na ba talaga yan? Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Parang ganun. So, parang nagulat siya. Kasi nga, pati yung uncle ko na ang tagal namin nagkita, nung nakita niya ako, sabi niya, ikaw ba yan? Sabi pa nga sa mga anak ko, yung tatay mo, bobo ito eh. Sabi niya, ano yan? Alam nila yung gano'n. Okay, ano ba? Pero gulat na gulat sa sabi niya, hindi ko maintindihan saan niya nakukuha yung kanya mga sinasabi ngayon. Kanina nga. Oo. Kaya alam niya na may Holy Spirit. And I praise God, yung uncle ko, nakilala sa Panginoon bago siya yumao sa Panginoon, bago siya, Pero what I'm trying to say is this, yung Holy Spirit is a giver of life. Kaya sa ating lahat, if you haven't experienced Him, yun ay pangakong binigay sa atin ng Panginoon Kristo. The moment you receive Jesus Christ, the Holy Spirit is in you. It's just a matter of allowing Him to take over and to guide us, to lead us, and to allow Him to accomplish anything that pertains about Him. Di ba? Siya ito itong attribute niya, hayaan mo siyang ipamuhay natin. Huwag natin siyang pigilan, kaya do not quench the Holy Spirit. Huwag natin siyang pigilan. Let Him do the work that He is meant to do for all of us. So, yaman din lamang Christian ka na, meron kang banal na Espiritu, then allow Him to take over sa buhay natin. Tama. Amen. Ang ganda nun. Copy. Okay. Mga kuya, in all seasons of our lives, di ba? Winter, spring, summer, and fall. Ayan. Umulan man, umaraw. Bumagyo! Yan, nandito po ang Payong Kapatid! Alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin inyong mga questions. Kung medyo mahihain tayo, no problem. So, ida-download nyo lang po yung NGL app at Payong Kapatid and type away your questions. So, mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!